pinapasoli ko yung nabili naming ano, yung rechargeless spray kasi nakakailang karga lang siya. Ito bagong bago na full charge to, tapos nung ginamit ni Patrick nakadalawang karga lang siya, nalobat na. So pababalik ko dun sa binila natin kay Suke, ewan ko kung papalitan nila o i-repair lang, baka yung battery or may na-lose na ano. Hindi namin pinakialaman, hindi namin ginalaw kasi nga brand new siya, dahil meron namang warranty yan. Tapos ito kaya mainam pag bibili tayo ng gamit, napaka-importante ng warranty. At sakaling may diferensya, may babalik natin. Gagayak natin yan para sa talong kay Dake. Kagaya yan, yung mga gamit namin grass cutter na explain sa akin ng mekaniko, kung mapapansin nyo maingay siya pero hindi kagaya ng dati na nakabirit, talagang parang sagad kasi nga yung lining. Sabi ng mekaniko yung throttle nya, yung silinyador nya, kailangan hindi sumasagad yun, kailangan hanggang kalahati lang. Pag sumagad yun, ibig sabihin palitin na yung lining nya, tsaka malakas sa gasolina. So ito yung sinasabi ng mekaniko sa amin, ito kailangan hanggang kalahati lang, malakas na yan. Pag naisagad mo ng ganyan yan, ibig sabihin malakas na sa gasolina, kailangan ng palitan yung lining. So yan, sana meron din kayo natutunan. Yung grass cutter namin tumatagal naman siya ng taon, kaya kailangan alaga lang. Tapos ito pa, kailangan nililinis din yan kasi yung langis na nasa loob, yung natutuyo o yung nasusunog, nagkukos ng pagbara o paghigpit ng ikot ng makina o kung ano man. So kailangan nililinis din kahit once a week lang. Nalaki na yung patulaw. Oh. So siguro siguro bandang 15 ng October i-order ko na to ng grafted para makapitas muna tayo dito bago natin sila palitan. Isang buwan pa naman yun mahigit pagka order tayo. Alas 9 pa lang guys, ganyan nakainit. So kaya nang dati pagka tag-araw tayo, mag-a-adjust kami ng oras. Lulusong kami ng mas maaga yung pahinga. Tapos hapon, kasi iniwasan natin yung sobrang init. Pagka tag-araw, syempre kailangan maaga ilusong. Yung dito natin, yung grafted, okay na sila. Medyo bawi na. Buti na lang bago sumikat ng matindi araw naka-recover na sila. Kung bagong tanim yan tas ganyang kainit, baka maraming madali niyan. Ayun, ganyan na sila. Sobrang init.
Doon nga pala sa kabilang balag, mag-aano kami, may mistisa. Kasi ang mistisa po gusto niyan yung mainit. Pantag-araw siya. Kaya lang, pag mistisa talaga, lalo na pag grafted, medyo mahal. Nasa 28 per piraso, 28 pesos. So yung isang tray no, nasa 2.8. Ito kasing talian, nasa 2.2 lang to isang tray. So susubok ulit tayo ng mistisa. Tama. Pag malalaki na to, magagamit ulit natin tong kubo. Dapat pala maputol to. Masahid na sa balag baka malagot. Dito pagdating dito, presko siya. Alam niyo kung bakit? Kahit goma siya, nakapailalim siya sa kamatsili. Kaya hindi namin pinuputol yung kamatsili. Ano siya. Pag inalis namin yan, napakainit yan, goma. Parang yero din. Sarap po. Ha? Alin? Pwede siya? Wala naman po siyang ginalaw. Hindi, umaandar siya. Opo, naubos na nga po yung karga. Sinubukan namin kayo. May power pa siya. Opo, full charge yan eh. Ba't di nagamit ni Patrick? Pagka pula lang daw, hindi na daw po gagamitin tong ano na to. Pagka in automatic to, pag ito lang, hindi mo na to pipihitin. Kaya nga. Napagsabay daw siguro to. Okay. Wala naman ginalaw pare. Anong ginalaw? Kaya yung isa, anong balita? Ay, malaki problema nun to. Namakat? Sira yung ano niya, pump belt, yung gearing, tapos yung carburetor. Magkano kaya yung upusin ng pahit? Ito resibo ka. Putol yung ano niya to, yung sa milog ng makina. Naku, malaki ng to. Pinalita na. Carburetor, may presyo din to. Kasi resibo, magkano daw? Sa 1.8 to. Kasama yung labor. 1.8. Iba pa po yung ano, yung pinambili ko dito ng tansi. Gusto ko po kinuha ko sa pinadala niyo. 1.8. Ginataan tayong tulingan. Pagalit mo yata, tinapos mo. Tinapos na. Oo, ayos yun para bago mananghalian marain na natrabaho. Ay mainit na ngayon Ito talaga pag bagay lain. Masipag lang yung grass cutter na. Bro, kanya manata. Lagay mo na yung gata nyo para masarap yun, nagmamantika ng konti. Oh. Pag nagmantika yan, okay na. Kaya kaparas may sana ka. Bagyan mo. 8 lang nilaraya. 8. Baka na kaya may tamang anghang lang. Huwag masyado maanghang.
Sabi mo sa inyo, hindi ka na dito. Galit yata si Chef. Lakas ng pangamoy ng aso, andyan sila. At tinapos na ni Daki, oh. Pinaalis ko na yung plastic para mabungkal natin. Medyo ano na yung lupa eh. Medyo na-compress na. Kailangang luwagan. Kasi ngawin. So talong yung plano kong ilagay dito paano ko kay Dake. Hindi na tayo magtatanim ng nung Fortuner. Magkakalikso tayo, dati nating gamit, dati nating tinatanim. Baka itong bago matapos ng buwan na to makapagtanim na kami dyan. Pinakukuha ko siya ng obras hindi natuloy ngayon dahil meron pa daw trabaho yung kinuha niyang dalawa. Para may kasama siyang magayak dito. Ayan, nag-grass cutter ang gym squad. Ang gawin dulo medyo makapal na eh. Hindi masyadong masakit sa tenga yung ng grass cutter ngayon, dati nakabirit eh. Ngayon mild lang siya. Ayan, napaka-importante ng yung na-check up ng mekaniko yung mga gamit. Imaginin mo kung hindi namin pinaganyan yan, lakas sa gasolina yan. Ngayon sobrang tipid.
Ito yung inaalala ko, yung butas nila kahapon, oh. Masyadong malapit. Ito na yung ugat niya, oh. Buti ka ako, hindi namatay. Dapat dito ang butas niyan, ganyan kalayo. Oh. Ayan na yung ugat niya, oh. Oh. Ayan, oh. Andiyan na yung ugat niyan, eh. Buti hindi nadali. Sa ganyan kasi isang pagkakamali mo lang talagang yari. Sasayang lahat. Pagod, puhunan. Kailangan maging maingat din tayo. Ito mga ganito sana. Yung ganyang kalayo tapos hindi siya masyadong malalim. Meron kasing nakatutok na sa ano, puno eh. Ayan, oh. Lapit. Ugat niya yung puti, oh. Oh, ayan, oh. Kaya pagdating sa ganitong hanap buhay, sa pagpa-farming, kailangan tutok ka talaga dito araw-araw. Hindi pwedeng isang araw or dalawang araw hindi ka pwedeng hindi lumusong. Kailangan talaga dito nakabantay ka, kasi alam naman natin lahat tayo nagkakamali. Isang pagkakamali lang, isang timpla lang ng gamot na magkamali, or yung yung pagpapataba, isang pagkakamali lang, tapos lahat ng pinaghirapan nyo. Kasi madaling masunog yan, madaling pagkamali yung hagis mo ng pataba dyan, maluluto ugat yan, maninilaw. Kaya kailangan talagang tutok ka. Well, ako naman may tiwala ako sa Gym Squad, kaya lang meron mga instances na maliit na pagkakamali, pero yung maliit na yon malaki ang impact nun sa mga halaman natin, lalo na yung bagong ganyan. Madalas meron tayong mga subscriber na nagtatanong sa akin, halimbawa nasa ibang bansa, Sir Jim, meron akong farm na 2 hektarya, 4 na hektarya, gusto kong magtanim. Meron akong kumisa nagpapahanap pa sa akin ng mag-oobras, magtatrabaho, pero mahirap po yun. Kailangan dyan talaga nandiyan ka, nakabantay ka. Meron naman tayong taong mapagkakatiwalaan, pero hindi lahat. Ay, maamboy na naman, oh. Kasi dyan, once na merong isang tao kang kaaway, madali lang nila sirain yung tanim mo na yan, kahit 1 hektarya pa yan. Number 1 pa rin yung pakikisama. Ay, naka-4 na tudling na sida kayo. Oh. Yan. Medyo basa pa kasi, pero kung tuyo ng konti yan, mas buhagag yan, eh. Yan, dyan tayo magtatanim, tapos bubungkalin nila dito pagka malalaki na yung talong. Hindi na natin itataas yung tudling yan kasi patapos naman na tag-ulan, para hindi tayo mahirapang magpatubig. Hindi mo na pala kailangan ng obras, eh. Tapos na, eh. Ilan na lang yan? 3, 4, 5. Pupunta ba yung obras mo bukas? Hindi po alam, eh. Kung hindi pupunta, tiyagain mo na lang. I-order na kita ng pula. Kaya nga. O ikaw na lang.
papahabol na lang natin sa dulo, no? Opo. Ganun na magiging time niya, tulad ng sa sitaw. Oo, magkasunod. Sunod. Ito kasi papalo lang ng 10 tray ito. Medyo hindi na natin lalagyan sa gitna. Ang Calixto kasi lumalapad, lalo na pag di nakabalag. Yung Fortuner naman tumataas. Mapapansin nyo pagka may Calixto ka, halos magsasara yan pagka sobrang lapad ng sanga nya. 10 tray ano? Opo. Tapos doon sa kabila mga 15, 15 po 25 na tray. Mga baba kasi yung sa dulo. Tsaka 10 tudling yun. Ito siyam lang. Yung palang pasikat yung araw. Mukhang Maaga pa. ginanaan kayo ah. Sumisikat pala yung araw ah. Pasikat pala yung araw yan ah. Alangan namin madilim na pala. Katalamig kasi kayo. Sakto palabog yung araw. Grass cutter. Masipag talaga yung grass cutter. Lulusot naman yung buwan. Oh. Maganda pala yung lagi pinapaayos yung grass cutter, masipag. Masipag eh. Baka ako, pag-aalas sa isa yata ka ako, may biro eh. Nalipang eh. Nagambul mo na pala. Ayaw mo na pala, kabilis sana. Sabi ko nga, hindi na niya kailangan ng obras eh. Ito nang order niya niya. Buwan, tapos na yan. Kailangan mo eh. Baka niya rin ba yan? Oo, kapila. Sikihinan ako. Asan? Merong dagang bukid. Nakabalat na? Magkano? 200. Ilang kilo to? 3 po. 3 kilo. Ay, kadami naman. Tingnan ko ha. 200 siyang kilo. Ito yung ulamin natin bukas. May adobo. Oh, yan na may ulan oh. Matanda yun. Marami ko talagang tumatay. Di ba lang yan, baga? Lalo Ay, hindi nakita. Laki oh. Papakuluan lang namin para bukas natin iluluto. Ay, lumampas yung nyo, madilim. Oo, lumampas na, tinangay ng hangin. Tinangay na ng hangin. Okay guys, bukas naman po ulit. Maraming salamat. Kita kits.